Alleluia, 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 Alleluia. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginagawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo mo tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakagandang simulan ang ating araw ng Lunes, ang ating work week, sa pamamagitan ng pagsisimba. Narito man kayo, o nasa bahay, o kung saan man kayo naroroon, na naka-online, binabati po namin kayo. Nawa, nasa mabuti kayong kalagayan. Sama-sama tayo, mga kadiboto, sa ating pamamasyal sa hardin ng panalangin ngayong umaga. Tungkol po sa poverty of spirit ang ating mga pagbasa. Ano ba yung poverty of spirit? Naintindihan natin kung ano ang poverty. Naintindihan din natin kung ano ang spirit. Pero pag pinagsama yun, ano ba yun? Unang-una, mabuting linawin natin na wala pong kapuri-puri sa poverty in itself, sapagkat busabos, sa pagdaralita, sa paghihikahos, wala pong mabuti. Pero kung ang ating kahirapan ay naiigpaw natin sa level na mabathala, mayroon pong redeeming factor ang ating kahirapan. Sa paano pong paraan?
Hindi na po iba sa inyo ang mag-struggle sa araw-araw. Marahil ay wala naman ditong nabibilang sa 1% ng populasyon ng buong mundo na hindi na nangangailangan ng masyadong mga pagsusumikap sa buhay. Alam natin kung paano paghirapan ang ating kakainin. Alam natin kung paano magpatulo ng pawis para sa ating paghahanap buhay. At kung minsan ang ating pagsusumikap ay hindi sumasapat, sumasadsad tayo sa tinatawag na rock bottom. Ito na mga kapatid ang sagad. Pag subsub na tayo sa rock bottom, wala na tayong ibang susulingan. Kapag bato na yan, ang ating sinadsaran, wala nang ibang pupuntahan kundi pabalik. Pataas na uli. Paangat na uli. Pasulong na uli. Ang mga pagbasa natin ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na sa mga ganitong pagkakataon, nagpo-provide ang Diyos. Hindi lang sa ganitong mga pagkakataon. Kahit tayo ay sagana, nagpo-provide din ang Diyos. Hindi nga lang natin masyadong napapansin dahil tayo nga ay sagana. Ang redeeming factor ng pagsadsad sa kahirapan ay napapansin mo ang iyong pangangailangan sa Diyos. Napapansin mo na nagpo-provide ang Diyos. Hindi biro ang pagdadaanan ng bayang ito na binabanggit sa unang pagbasa. Magtatagtuyot, wala silang aanihin. Kumbaga parang El Nino siguro ito. Magtataggutom. Pero mayroong batis o yung Wadi Kerith ang pangalan. May tubig na dumadaloy at may mga isinusugo ang Diyos na mga sabihin na nating kasangkapan niya para mag-provide sa atin. At kung minsan unfair tayo sa kanila, tingnan niyo yung uwak. Itim, nakakatakot ang itsura. Parang napaka-unfair natin sa mga uwak. Ang gusto natin puti, kalapati. Pero habang pinapakinggan ko kanina si Kuya Adrian, mga kapatid, napaisip ako ng kaunti, na yun palang uwak ang isinugo ng Diyos para mag-provide ng pagkain kay Elijah. At kung hindi ako nagkakamali, maaaring ako'y mali. Ang pagkaalala ko doon sa panahon ng pagbaha, yung si Noe. Hindi ko sigurado mga kapatid, pero mayroon siyang isinugong ibon. Pagbalik, mayroong dalang suloy ng dahon. Ibig sabihin, sumibol na ang mga halaman sa binahang lupa. Hindi kaya uwak yun? Maaari. Sa ganitong mga pagkakataon, mga kapatid, na e-examine natin ang ating mga sarili sa ating mga biases. May mga isinusugo ang Diyos na hindi natin akalain na sila pa. Mayroon tayong dati nang iniisip tungkol sa kanila, pero lalo tayo nang nagagalit sa kanila ngayon dahil
sila pa ang naging instrumento ng Diyos. Bakit hindi pa yung iba na inaasahan natin na qualified? Sa Ebanghelyo, mga kapatid, marami itong tungkol sa pagiging mapalad, ano? Pero kung iugnay natin sa unang pagbasa, ang pinakauna, ang ating pwedeng bigyang pansin. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Ano bang meron sa Kanyang kaharian? Iyon na nga, mga kapatid, mayroon. Doon, walang kawalan. Ano man ang wala dito ngayon, kung yayakapin natin ang Kanyang kaharian, dito pa lang, ngayon pa lang, ang mistulang kawalan at mistulang kakulangan ay makikita natin at mararanasan natin bilang pagiging mayroon. Alam niyo, mga kapatid, sa ministry ng pakikilakbay, karaniwan, umuupo kami, mga nagka-counsel sa kliyente, 1 oras yan. Kung minsan, walang sinasabi, upo lang doon. Ako naman mag-aantay. Matagal. Paali-alipod na ganyan sa upuan, palingon-lingon sa gilid, hindi alam ang sasabihin. Maaring hindi napaghandaan ang session. Pero yun po mismo ang point. Ang tanong, ano ba ang meron sa kawalan? Hindi ko tinatanong, bakit wala kang sinasabi? Kasi, mapupwersa siya na depensahan ang kanyang posisyon kung bakit. Mag-iisip ng mga dahilan. Pero, ano yung nasa kawalan? At yan, mga kapatid, ang ipinoprovide ng Diyos. Space, puwang, pagkakataon, para mapunan ang kawalan. Meron sa kawalan, mga kapatid. Kung ang dinadanas natin ay kawalan, magdiwang tayo. Dahil dito, nabibigyan natin ng puwang at pagkakataon ang presensya at pagpo-provide ng Diyos.